Malimitangere, o sa Tagalog, huwag mo akong salingin. Ang nobelang nagbigay ng inspirasyon at nagmulat sa ating mga ninuno para ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan. Ito din ang nobelang nagrepresenta sa paghihirap ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. At ang nobelang isinulat at pinaglaban ng tinanyag nating pambansang bayani, si Jose Rizal. Nobelang Nalimatangere ay sinulat ni Rizal noong 1887 sa Berlin, Germany, habang siya ay nag-aaral ng ophthalmology sa Berlin University. Nagka-inspirasyon si Rizal na magsulat ng nobela na ito noong nagbasa siya ng isang libro ni Harriet Stowe na titulo ay Uncle Tom's Cabin, na tungkol sa pagmamalupit ng mga Amerikano sa mga liping negro noong panahon na iyon. Isa din sa inspirasyon ni Rizal ay ang hindi pantay na trato at ang pagkawalang karapatan ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang storya ng Nalimatangere ay nakapananaw sa karakter ni Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan sa kwento na ito. Si Crisostomo ay pinanganak sa mayaman na pamilya mula sa bayan ng San Diego, Silang Cavite. Makikita sa mga pinagdaanan ni Crisostomo at ibang tauhan sa kwento ang mga karanasan nila mula sa pamumuno ng mga Kastila at mga praile, pang-aapi sa mahirap, katiwalaan sa mga opisyal, pagdiskriminasyon sa mga Pilipino, at abuso sa reliyon. Ayan ang mga pinakita ng nobelang ito na tugma sa mga pangyayari at karanasan ng mga ninuno natin nung panahong iyon. Ang nobelang ito ay hindi lang representasyon ng mga pangyayari noong panahon ng Kastila. Isa din itong mensahe ni Rizal sa atin para mamulat at ipaglaban natin ang ating kalayaan at karapatan sa ating bayan. Tama nga siya, dahil sa pagsulat ni Rizal at pagbigay niya ng pananaw sa atin, madaming Pilipino ang nagising at lumaban para sa ating kalayaan at karapatan. Hanggang ngayon na may kalayaan at karapatan na tayo, ginagamit pa ring modelo ang nobela at talang buhay ni Rizal. At nagbibigay pa rin ito ng mga aral para sa ating Pilipino. Itong mga kasabihan at sulat niya ang iniwan niyang pamana para sa ating mga kabataan.